kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng kapistahan, araw ng Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Ibig po naming makita si Jesus. Ito ang tema ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno 2024. Taon-taon, tuwing Enero, unang buwan ng taon, ginugunita natin ang paglipat ng Poong Jesus Nazareno mula sa luma niyang simbahan sa Luneta patungo dito sa Quiapo na naging bago niyang tahanan. Mula sa luma patungo sa bago. Sa dating kinalalagyan patungo sa ngayon. Yan ang traslasyon. Yan ang ating prosesyon. Pero para sa ating mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, para sa ating deboto, ang traslasyon ay hindi lang isang pagdiriwang, kundi isang buhay. Hindi lang isang prosesyon, kundi ating buhay. Isang paglipat mula sa lumang buhay patungo sa bagong buhay. Isang
pagtahak mula sa dating kinalalagyan para marating ang ngayon. Sino nga ba ang makakapagsabi na andito ka ngayon? Sabihin mo nga sa katabi mo, andito ka ngayon. Marami sa atin, noong lumipas na panahon, lalo na nung COVID, wala na ngayon. Pero, andito ka ngayon. Andito tayo ngayon at nagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Andito tayo ngayon at ibig nating makita si Jesus. Tuwing Biyernes, pumupunta tayo dito sa Quiapo. Bit-bit ang ating mga krus. Bit-bit ang tila mabibigat na krus. Tila walang katapusang krus. At tila hindi mabilang-bilang na krus. Mula sa lumang buhay natin, sa ating bahay, patungo dito sa Quiapo. Dala ang pag-asa para sa isang bago. Pag-asa para magbago. At pag-asang may mabago. Yan ang isang tunay na deboto ng Nazareno. Namamanatang pumunta dito sa Quiapo dahil ibig na makita si Jesus. Ibig, hindi lang gusto. Ibig sabihin, may pag-ibig na makita si Jesus. Kung gusto mo lang makita si Jesus, hindi ka pupunta dito sa Quiapo. Manunood ka lang sa online. Kung ibig mo lang makita si Jesus, dadayo ka dito sa Quiapo. Kahit masikip, kahit mabaho, kahit maraming tao, hindi mo iindahin dahil ikaw ay may pag-ibig. Yan ang pinagkaiba ng ibig makita si Jesus sa gustong makita si Jesus. Dahil ang gusto at ibig nating makita ay isang Jesus na Diyos na totoo, na ayon kay San Pablo, sa ikalawang pagbasa, itinampok at ibinigay o binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, kung saan ang lahat ng nilalang na nasa langit at nasa lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Maninikluhod at sasamba sa Kanya. Ganyan natin ipagdangal ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya kahit malayo ang Quiapo, dinadayo natin. Lumalakad tayo ng paluhod, pumapasan, nakikipagsiksikan, dahil siya ay Diyos na magdadala sa atin sa isang bago, tutulong sa atin para magbago at aasahan natin na may bago. Ngunit, hindi lang Diyos na totoo si Jesus. Hindi lang siya Diyos dahil siya rin ay taong totoo. Dahil hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin, nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya pala, ang isang deboto ng Poong Jesus Nazareno ay kahit mabigat
ang krus, hindi marunong magreklamo. Kahit tila halos nakamamatay ang krus na pasan, hindi ito binibitiwan. Kasi si Jesus, dinala niya ang kanyang krus hanggang kamatayan. Nagrereklamo ka ba dahil mabigat ang iyong krus? Nagrereklamo ka ba dahil nakamamatay ang iyong krus? Ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, hindi. Dahil hanggang may Quiapo, hanggang nandiyan ang Poong Jesus Nazareno, kahit anong bigat ng krus, kakayanin. Mga kapatid, ito ang ating buhay. Isang buhay na may krus na pasan. Mabigat, mahirap, masaklap, ngunit tandaan, tayo ay may Poong Jesus na kaagapay. Tayo ay may Diyos na nakaalalay. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, sa utos ng Panginoon, ang sino mang tumingin sa tansong ahas na ginawa ni Moises ay maliligtas. Ang sino mang tumingin ay maliligtas. Ang sino mang tumingin, gagaling sa karamdaman at magiging hawahan. Yan ang dulot ng Diyos sa atin. Ang tulungan at iligtas tayo sa pamamagitan ng pagtingin. Pagtingin sa Diyos. Pagtingin sa utos ng Diyos. At pagtingin sa krus ng Diyos. Kaya nga, ang ating dasal ngayong kapistahan, ibig naming makita si Jesus. Sabihin mo nga, ibig po naming makita si Jesus. Lakasan mo. Kasabay ng pagbuhat ng ating krus patungo dito sa Quiapo, tayo, lahat tayo ay titingin kay Jesus habang nananalangin, ibig po naming makita si Jesus. Mga kadeboto, tandaan, walang napahamak sa pagpasan sa krus. Walang napahamak sa pagpasan sa krus dahil nakabantay ang ating Jesus. Kaya't sige lang sa pagsalya sa buhay. Dahil sa huli, dadalhin tayo ng ating krus sa isang bago. Ang ating krus ay magdudulot sa atin na magbago at makikita natin ang isang buhay na may bago. Yan ang hatid sa atin ng krus. At sa pagtingin natin kay Jesus, sigurado meron tayong babauning bago. Lahat tayo uuwi ng may bago. Uuwi na hindi katulad ng iniwan mo sa iyong bahay. Dahil uuwi kang tatanggapin ang biyaya at pagpapala ng bagong karanasan ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Dahil nakita mo si Jesus, meron kang iuuwi at babauning pagbabago. Maligayang Kapaskuhan at kapistahan sa inyo mga kadeboto. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno!